Hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay 28 ng Pebrero 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:45 ng umaga. Araw po ngayon ng Biyernes at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa yung pagpili ng kandidato na ibuboto natin. Ang title ko po ngayon ay ano ba ang basihan sa pagpili ng kandidatong ibuboto? Yan po ang title ko ngayon. Ay iba-iba po ang kwan natin, ang pamantayan. Pero halos magkakahawig din. Opo. Ay ako po ay kumuha sa Biblia. Opo. At yan po ang ilalakad ko ngayon sa inyo. Ano bang basihan natin sa pagpili ng kandidato na ibuboto? Opo. Ay para sa akin, tama naman yung nilalakad ng iba. Okay yun. Pero para maliwanag ay nagkonsulta ako sa Biblia. Opo. Biblia po ang ginagamit ko para maliwanag o wala nang question. Opo. At mahahagip naman po yung iba Mahahagip Yung iba ang priority nila ay ganito. Ang priority nila ay ganoon. Pero mahahagip din po. Ngayon, ang basihan po ay dalawa lang. Yung able at saka willing. Yan po. Dalawa lang po yan. Willing to serve and able to serve. Yan po. O kaya ay sa Tagalog ay handa ba siya o kusa ba maglingkod at may kakayahang maglingkod. Yan po. Para hindi tayo malito. Willing and able. Yan po O able at saka willing. Yan po ang nakita ko sa Biblia. At kahit na anong idagdag mo dyan, halos ganun Willing to love and able to love. Sa magiging asawa mo naman o magiging partner mo sa buhay, hindi ba? Titignan mo kung willing ba siya o at saka able ba siya. Ay kung may asawa na, ay panong able yan, hindi ba? Siyempre, mamahalin niya yung asawa niya. Ay lalo na kung may 4 na asawa, hindi ba? Paano yan? Hindi na able yan. Kahit nasabihin mo na willing siya, pero hindi na magiging able. Kasi nga divided na yung time, divided na yung property niya, divided na rin yung kwan niya, yung attention niya, hindi ba? O yung kwan, ano ba yun? Affection, hindi ba? Kaya hindi na able. Ayan po, ang kwan kasi dito, yung panglilingkod willing ba o able? O at saka able. Ayun po kahit na sa trabaho, yun din ang kwan natin Ayan nga sinulat ko na yan sa lahat po ng bagay. Iyan ang pamantayan sa paghahanap ng trabaho. Siyempre, titignan ka nung kumpanya kung willing ka talaga o able ka. Kung may kakayahan ka. Siyempre, naandyan na yun kung nag-aral ka. Hindi ba? Kasi kung nag-a-apply, halimbawa, engineer ako, mag-a-apply ako ng engineer o electrical engineer o mechanical engineer ako, ay siyempre, titignan nung kumpanya, yun ang sinasabi na able. Mag-a-apply ka ng police, dapat ay tapos ka ng criminology.
Hindi ba? Oh, ganun po yan. Mahahagip din yung nilalakad ni Engineer Tuto Kausing na kailangan may pinag-aralan. Oh, pero ako dito ay, ang tawag ko doon ay able ba yan? Oh, sa pag-aasawa, ganun din. Titignan mo, pag-aaralan mo, kung sino yung mapapag-asawa mo o yung gusto mong maging kabiyak. Oh, makakatulong ba siya sa'yo? Yun po ang kwan dyan. O kung able ba siya? Oh, ay kung may mahal siyang iba, hindi ba? Ay paano yan, hindi ba? O may record na siya. Oh, kahit na sabihin na willing siya, ay andali magbago ng isip eh. Pero yung able, ay mahirap po yan. Mahirap patunayan niyang able, hindi ba? Oh, sa business deal, kung makikipag-transaction po kayo sa business deal o papasok kayo ng kontrata, pag-aaralan nyo rin kung willing ba o able yung katransaction mo. At ganun din ikaw, pinag-aaralan ka nung kapartner mo sa business, hindi ba? O, mamaya wala ka naman palang puhunan, hindi ba? Hindi ba? Laway lang, hindi ba? Ganun po yan. Kaya, ito ang pinili ko. Able ba siya? At saka willing. Ayan po. Ngayon ay, ito yung kahapon ay isinulat ko na ito. Ay sino ba yung mga frontrunner natin, di ba? Si Erwin Tulfo, hindi ba? Oh, ay wala yan. Hindi ba? Hindi nga ata nakagraduate yan eh. O nakagraduate man yan ng 4 years course, ay sang-ayon sa balita, ay 9 years niyang kinuha yan. O, alam nyo po ang edukasyon sa ganitong edad ko na, magsi-67 na ako, at ako po ay nakatapos ng mechanical engineer, ako ay nakatapos ng electrical engineer, at natapos ko po ang academic requirement ng Master in Electrical Engineering dyan sa TUP, dating Pikat. Opo, dyan sa San Marcelino Street, corner Ayala Boulevard. Yan, malapit sa Adamson. O dyan malapit sa Philippine Normal College. Dyan po ako nagmasteral. Ay, ang edukasyon kasi dinidisiplina. Opo, kailangan isubmit mo ito. Kailangan papasok ka on time. Kasi kung hindi ka papasok on time, ay hindi ka ipapasa ng kwan. O, ganun po yan. Kailangan isubmit mo ito. Yung mga requirement. O, dinidisiplina po. Kasi kung tamad ka, ayaw mong pumasok, ayaw mong gumising sa umaga, hindi ka talaga papasa. Opo, ay kung 3 ng absent mo, hindi ba? Ay ilan ba ang meeting sa isang semester? O, sa 3 units ay 3 meeting lang yan. Ay 4 na buwan lang yan, hindi ba? O, 4. 3 times 4, 12. Times 4, 48 meeting lang yan eh. O, kaya kung absent ka ng 3, ay wala na. Ganun po yan. Tinuturoan kayong disiplinahin ang iyong sarili. Lahat po yan. Opo. Kaya yun po ang edukasyon. Ay kung 9 na taon mong kinuha ang edukasyon mo, ay questionable na po yan. Mayroon kang ugali na iba. O. Kaya po ang edukasyon ay mahalaga po. Kasi doon pa lang, habang bata ka, dinidisiplina ka. Opo. Agad kang papasok sa school, mag-aaral ka, alam mong makisama, alam mong, kasi maraming kwan dyan eh, maraming temptation dyan eh. O, alam mong umiwas. Ganun po yan. O, at mayroon pa nung board exam, hindi ba?
pasado po ako sa electrical engineering at saka sa mechanical engineering. Parehas yan, take 1. Oh. Doon makikita kung nag-aral talaga yung tao. O kaya ay naiintindihan niya. Ayan po, si Bongo, willing ba ito? O able? Ay parehas hindi eh. Parehas lang yan ni Erwin Tulfo. Hindi willing yan at saka hindi able yan. Ay si Bongo, ay sinasabi na nga na ang paglilingkur lang niya ay si Duterte. Hindi ba? Katulad ni Robin Hood Padilla, hindi ba? Sinabi na sa impeachment trial ay i-acquit niya si Sara Duterte. I-acquit niya. Yan po ang katunayan na dinaya lang nilang eleksyon. Nanalo lang yan dahil sa dinaya nilang eleksyon. Ay lalo na ito si Bongo. Noong 2019, pinatay po nila ang transparency server ng 7 oras. Paano mananalo dyan ang mga oposisyon? Pinatay nila. Dapat yan, right away, nag-declare ang Commission on Election, failure of election kasi namatay. Dapat ganon, ay hindi, ay kakutsaban nila Kakutsaban nila Kaya ang paraan na lang natin, labanan sila, i-expose sila na ganito. Sino pa? Si Tito Soto. Matanda na yan. Opo, kung ako ang tatanungin, dapat pag umabot ka na ng 70, right away, wala na yan. Wala nang gagawin yan kasi nasubukan na yan Wala nang gagawin yan. Aywan ko kung ilan ang retirement age ng Justice of the Supreme Court. 70 ba? Ay ang mga teacher 60 nagre-retire pero yung iba umaabot sila ng 65, pwede pa. At saka yung mga ibang government position. Pero ang alam ko itong justices kasi nga matagal po ang abogasya umaabot ata sila ng 65 hanggang 70. Adi dapat ganun din yan sa politika, hindi ba? Ang mga military po at saka police 55, alam ko 55 kasi yung mga kabats ko 55 retire na sila Mga pensyonado na sila. Hindi na dapat yan. At wala nang gagawin yan si Tito Soto. Ay ito si Lito Lapid. Ay 2019 din nanalo ito pinatay nila ang ang transparency server Palagay ko ito, hindi rin nanalo ito Front runner na naman, hindi ba? Diyan kayo magtataka. Isinusuka na po ito ng mga tao. Si Lito Lapid kasi ay kasangkot sa pugo, hindi ba? Wala palang inaayos ito kung hindi yung mga lupa dyan na ibibinta nila sa dyan sa malapit sa Angeles, Pampanga. Nachichik na siya ngayon ito si Bintulfo ay mayroon ng isang tulpo bakit pa ito si Erwin number 1 tapos kaya nga kako binabayaran lang yung survey na yan Bong Revilla ay lalo na ito. Doubt din ako na nanalo yan noong 2019 kasi nga tinatandaan natin pag ang politiko na involved po sa korupsyon, hindi na po ibinubutong ng tao yan. Hindi na po. Opo. Pag na-involve na sa korupsyon, ay si Binay nga, front runner din yan sa pagka-presidente in-expose lang ni Modisto, yung vice mayor niya, si Modisto, Honisto ba? Honisto Mercado? In-expose lang Hindi ba? Babuyan lang yun in-expose lang yung babuyan sa Batangas, hindi ba? Hindi na nanalo. Hindi ba? Inaayawan na po ng tao. Ay, bakit ito si Bongo, si Bong Revilla, nanalo pa noong 2019?
Ayan nga, dinaya nila yung 2019 at yung 2022. Ay pero ngayon, wala namang, tatlo pala ito na questionable. Si Bongo, si Lito Lapid, at saka si si Bong Revilla. Opo. Ayan po ulitin lang natin itong lahat sila, hindi able yan. Opo, hindi able at saka hindi willing yan. Willing sila na maglingkod kay Duterte. Opo, willing sila. At sinasabi nila, sinasabi nila, ay ito si Erwin Tulfo, Duterte rin yan eh. Bongo, si Tito Soto, ay kwal lang ito eh, plastic ito eh, yung balimbing ito eh. Kung saan ang malakas, doon siya eh. Hindi ba? Kung saan siya makaganansya, hindi ba? Doon siya. Kaya at saka isa pa, matanda na. Yan si Ping Lacson at saka si Kwan, matanda pa sa akin yan eh. Ay magsi-67 na ako. Ay ito si Tito Soto, 70 na palagay ko ito eh. At saka yan si Ping Lacson, magsi-70 na rin siguro yan eh. Si Lito Lapid, ay wala namang ginagawa yan sa Kwan eh. Pasasahuri mo ba yan ganyan? Walang ginagawa, hindi ba? Bin Tulfo ay, nako po, puro ang mga Tulfo po ay Kwan yan, magaling lang yan sa Kwan, magmura, hindi ba? Bong Revilla ay involved ito sa Kwan, corruption eh. Ayan po hindi sila mga willing at saka hindi sila mga able. Ay tignan natin ang pinag-aralan. Ay wala eh. Wala eh. Hindi naman sa minamaliit siguro yung iba dyan ay graduate ng 4 years. Pero kung kinuha mo naman ang 4 years ng 5 years o 6 years, ay questionable na yan. Opo, iba na yan. Lalo na kung matanda ka na, doon ka lang nag-graduate. Opo, iba talaga yung nag-graduate ka nung bata ka, na yun lang ang pinag-aaralan mo. Iba po yan. Kisa ngayon ay mga graduate na sila. Katulad ito si Erwin Tulfo, matanda na ata ito, nung nag-aaral daw sa UE. Hindi ba? Yan ang balita ko. Pero bago po ako magtuloy-tuloy, ay hayaan nyo muna na batiin ko lang muna itong mga sumusubaybay sa atin. Ay kahapon pala ay nag-comment si Rosana Narumi patungkol doon sa dinaya lang yung 29 yung 2022 election. Siya rin nagtataka siya bakit nanalo si Kwan bakit number 1 si Robin Hood Padilla. Ay dinaya kako yan sinagutan ko na. Dinaya yan ngayon ay ilakad natin na mano-mano na lang o kaya isiwalat natin lahat yang ganyan. Ikwento natin, makipagdebate tayo sa ating mga kasamahan, isiwalat natin. Yan lang po ang paraan. Opo, expose them. Opo, pati ito mga survey na ito. Opo, na number 1 kunyari si Erwin Tulfo, binabayaran lang yan. Bakit ibubutong ng tao yan? Magpapasahod ka ba ng 2 million para sa kanya? Na ganyan lang yan? At babalikan ko po yan mamaya. Ito muna, salamat po sa inyong lahat. Itong mga sumusubaybay sa atin, si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ibi Compio, Joey Valenzuela, salamat po sa inyong lahat. Third, pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romer Solier, Padua Lloyd Trabiel, Andres Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Ber Orozco, Ernie Calyago, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midayna, Rafael Aquilato, Mayet Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Lagueño, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User Keke, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato,
Coco Goid, Orly Nunez, Estilian Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olaveres, Aldin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Olivier Mamon ng Lapas, Iloilo, Ana Maria Aldisimo, Ili Casli, Maria Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Alvin Silot, Mila Coamag, Christian Chicken Farmers TV, Orline Picolio, Trico Mo Obriac, Concepcion Barsi at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan at panoorin. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Ruja Pantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Dimjus Johnny Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Kawaldi Carbonel, Attorney Silo Magno, at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po, tayo po ay tuloy-tuloy na. Ano pang sinasabi ko? Sa pagpili po ng pagboto ng kandidato, kailangan able at saka willing. Ito po isi-share ko lang po sa inyo Philippians 3:20. Mababasa po natin dito na si Jesus Christ ay able to save. Able po siya or able to love. At hindi lang yan, yung susunod na hindi ko nakuha yung ito. 2 Peter 3:9. 2 Peter 3:9 yung pangalaw. And Jesus Christ is willing to love or to save. O kung ano man yan. Basahin ko lang po ha. Palitan ko lang itong isa. 2 Peter 3:9. Yan po, nakalibutan ko. Now, to him who is able. Ayan po, binold ko yung able. To him who is able. Si Jesus Christ po ito. To him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Ayan po, si Jesus Christ po, kaya niyang gawin exceedingly and abundantly. Dalawa po ang ginamit na adjective ba yan o adverb? Adverb yan kasi ay tulab ay. Above all that we ask. Kahit na anong kwan natin, basta naaayon sa kanyang panukala o sa kanyang alituntunin, at hindi lang yun, yung maisip. Hindi ba? We can ask and above all, we can think. Ayan po, kaya niyang gawin yan. Opo, ulitin ko lang Now, to him who is able to do exceedingly and abundantly above all that we ask and think, according to the power that works in us. Ayan po So, Jesus Christ is able to save us. Ayan po doon ko po kinuha yan. Pangalawa, 2 Peter 3:9, the Lord is not slack concerning His promise. The Lord is not slack. Hindi raw mabagal ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Hindi ba? As some count slackness, na yung iba ay parang ipinapalagay na mabagal. But is long-suffering, matsagain po. Matsagain po ang ating Panginoon towards us. Not willing, ayan po not willing that any should perish, but that all should come to
repentance. Ayan po, hindi lang siya able, but He is willing to serve to serve us. Okay, pwede rin. To save us. Or willing to love us. Ayan po, Jesus Christ, sinulat ko dyan, is willing and able to save us. Bakit? Ay pinatunayan na po niya yan eh. Hindi ba? Bagamat siya ay nasa katayuang Diyos, He is the Word ay. Word lang siya ng Panginoon eh, ng Diyos ay. He is the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nasa katayuang siyang Diyos. Naturalmente siya na Diyos. Kasi siya ang Word eh. And the Word become flesh. Siya ay nagkatawang tao. Ayan po. Kaya nga eh, kahapon po nakipagdebate ako sa sa Iglesia ni Cristo eh. Doon sa nila. Doon sa, hindi debate naman yun. Doon sa, nag-comment ako doon sa YouTube. Kako kung tao lang yan si Jesus Christ, paano kang isisib yan? Oh, kung tao lang yan. Hindi nila masagot eh. Hindi ba? Si Jesus Christ po ay nanggaling sa Diyos at siya ay may naturalmente o may katangian ng pagka-Diyos na sa simula. Oh, kaya siya ay pwede na mamagitan sa Diyos at sa tao. Kasi siya ay pwede siyang may access sa Diyos eh. Kasi nga galing siya dun eh. Oh, ay may access naman sa mga tao dahil siya ay nagkatawang tao. Yun ang paliwanag ko. Kasi pinipilit nila may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos, ang taong, sabi na, ang taong si Jesu Kristo. Ay, oo nga, kako, ay naging tao yan eh. O nagkatawang tao yan eh. Totoo yan. Pero isipin mo, papaano ang isang tao na makikipag-deal sa Panginoon? Walang tao po na makakalapit sa Diyos, wala. Ay lalo na makipag-usap, hindi ba? Walang tao makakakita sa Diyos. Kasi nga, yung kwansya holy ang Diyos hindi ka makalapit. At sasagutin ka ba niya kung kinakausap mo siya? Ay wala hindi ba? Wala pero si Jesus Christ po, able siya. Kasi nga, galing siya doon May katangian siyang pagka-Diyos. Bagamat siya ay Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Hinubad niya. Opo. Iyon po, At, at babalik na lang tayo dito sa, dito sa able at saka willing. Para po, maintindihan niyo po ang ibig sabihin ng able. Ang able po, ay yung may kakayahan ka na gumawa ng batas. Ay, paano silang gagawa ng batas ito, hindi ba? Yan si Erwin Tulfo. Ay, niloko pala niya ang kanya ang Amerika Nagtago yan sa Amerika. Nahuli yan sa dollar salting nung panahon pa ata ni Marcos yan. Nahuli. Nagpupuslit ng dolyar. Ay tumakas yan. Papuntang Amerika. Ngayon, ang sabi niya, nagtiintirang siya, hindi po, gumamit siya ng ibang pangalan. Yung Erich, hindi ba? Erich. Ay parang Erwin din at pumasok siya doon ng military. Ay ang dami pong benepisyo ng military. Opo. Ang dami pong benepisyo. Opo, mayroon sila nung komisarya na mababa ang binta At saka mayroon sila nung GI Bill, yung pwede na silang mag-aral. Na libre na yon. O kaya i-transfer mo sa anak mo. Opo. Karamihan nga dito sa Amerika, dahil hindi makapag-aral, pumapasok ng military 4 years. Pagkatapos nung nag-aaral sila, yun lang ang gusto nila, makapag-aral sila ng libre. Opo, kasi nga mahirap sila at saka ang daming benefits. Yung iba nagre-reserve, mayroon silang $300 to $350 per month. Nagre-report lang sila once a month. Malaki din yun, hindi ba?
pantulong din yun, reserve lang sila. Ngayon, ito si Erwin Tulfo, niloko niya eh. Oh, ang Amerika, ay tayo pang hindi lulukuhin yan, ay kung totoo na may 4 na asawa yan, ay paano maglilingkod yan? Hindi ba? Paglilingkuran niya muna ang mga asawa niya bago ang bayan. At ako hindi pa ako naniniwala dyan na 4 lang yan eh. Patuloy po yan kasi nga alipin po ng kasamaan eh. Ang tao po ay alipin ng kasalanan. Tuloy-tuloy po yan. Kaya nga kung ngayon may 4 siya o may record siya na 4, pag naging senador yan, baka magiging 8 yan eh. Hindi ba? Yan po ang atapan natin. Oh. Kaya nga, ito sila, wala na kong oras hindi sila mga able yan at saka hindi sila mga willing yan. At sinabi ko na ano ba ang criteria ng able at saka ng willing? Ay sinasabi na nga ni Bungo, hindi ba? Na, ay naku po, hindi na po natin pahabain pa at wala na akong oras at dinadalayan ko na lang po sa Panginoon sa ating pakikinig po ay nakakakuha po tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. Oh. At yun ang criteria. Jesus Christ is able and willing to save us. Yan po ay ito sila. Ayan po kaya ba nila maglingkod o willing ba sila? Hindi po. Yan po ang nilalakad ko po sa inyo. At sana yung wisdom na nanggagaling sa itaas ay mapunta din sa inyo. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat. At salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.